Pinalaga ng ilang estudyante ng UST ang pasaring ni Pangulong Noynoy sa isang universidad na tumutol sa proyekto kontra baha sa Maynila. Saksi si Susan Enriquez. Hindi lang ang Espanya Boulevard at iba pang kalapit kalsada sa Maynila, pati mismong campus ng University of Santo Tomas o UST ilang beses na ring binabaha. Paliwanag ng DPWH, pinataasan na raw kasi ang mga kalsada sa paligid ng UST tulad ng Pinoval, Espanya, Lacson at Dapitan. Ang problemang yan, tila siyang pinatutungkulan bagamat di pinangalanan ng Pangulo sa nakaraan niyang SONA. Gayunman, meron siyang tono ng paninisi. Para madukunan ang madalas na pagbaha sa Maynila, isinulong natin ang pagpapagawa ng catchment area. Pero tumutol po dito ang isang malaking universidad. May lumang mga gusali daw po kasi silang baka maapektuhan ng gagawing proyekto. Nitong 2013, binalak ng DPWH na hukayin ang open field ng UST para gawing catchment area kung saan dadaloy muna ang tubig mula sa lugar at mga nakapaligid na kalsada bago tuluyang bumaha. Unti-unti naman itong bobombahin palabas ng nasabing imbakan ng tubig pag hindi na maulan o baha. Pareho ito sa isinagawa sa Padre Burgos Circle ng Bonifacio Global City na may hukay o catchment area sa ilalim para imbakan ng sobrang tubig kung tag-ulan. Pero nag-alangan ang UST. Natakot nga sila dahil pag naghukay kami ng malalim, baka makalog yung mga old structures, baka gumuho. Mag-iingat naman kami dyan. Tumanggi magkomento ang pamunuan ng UST ukol dito. Pero ilan sa mga nakausap naming Tomasian, tutol din sa plano ng gobyerno. Pinaprotect lang po ng UST yung heritage architecture. Marami nga pong maapektuhan. So parang lahat studies, mga work, opo, 100 years na po. Sakaling magbago ang isip ng UST, handa raw makapagtulungan ng DPWH para makatulong. This is a situation where the interest, the safety of the many should prevail over the concerns of, for instance, unfortunately, a university. Ako si Susan Enriquez, ang inyong saksi.